si Jella medyo naging ano na din yan, controversial. Dahil dun sa sinagot niya online na parang kami din naman, nepo babies na talaga namang nagpo-flaunt naman kasi ng mga wealth. Hindi kaya magkahiwalay yan, si River at saka si Jella. Meron ng hashtag. Kinausap naman yata si Pan. Sino ba yung Pan na yan? Mga Marites! Ilan days na lang. It's Thursday. Pero kompleto po ang paporing araw na to. Andyan na, malapit na si Jose Marichan. Ay! Diba? Okay, enjoy na naman tayo. Pero bago ang lahat mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Akala ko nakalimutan mo yung apelido. Ganon, ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ayan! Bumalik tayo sa ating original original na. Bumalik tayo sa original. Bumalik din tayo sa recording. Yes! Recording tayo na Kaya mga kamarites ha, naka-record kami ha. Dati nung lumipat din tayo dito, nagka-problema, tapos nag-record din tayo. Okay. Last natin. Talaga? As nag-record din tayo. Huwag na tayo lilipat dito. Kaso isang buwan daw tayo dito. Yun lang. Okay, nice. Hindi kasi ginagawa yung isang studio, pinalalaki, may ano. Baka nagkataka sila, bakit hindi tayo naka-live? Medyo nagkakaroon lang po ng konting Itawid mo, itawid mo yan. konting eklabu. Kaya nag-decide po kami mag-recording muna ngayon. Kasi kung di kami magre-record, baka abuti kami bukas. Correct. Pero mamaya din naman to, di ba, i-upload. Hindi Tama natin ba? sure. Okay. Hindi Sure? Sure na po. Sure na Okay. sa mga naghintay sa atin ha. Thank you. Thank you po. Pasensya na kayo. Marami pa naman tayong line up ngayon at nagpapasalamat tayo sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Diba? Galing mo talaga. Diba? Wala basa-basa kasi di mamanda. Naghihikap na talaga. Okay mga Marites, simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Shubi etrata sexy ad. Shuvi. Comment. Etrata. Oo nga ang mga netizen, paano naman kasi itong hirap. Pati plito. Dali naman. Shuvi Etrata. Etrata. Walang N. Wala. Si Susie yun. Sige, yan mo na. Yan. At saka si Mela. Ano ba meron siya dyan sa kanya? Anyway, Hindi yung isang PBB. Gets ko na. PBB yun? PBB ba yun? Oo, si ano. O yun si basta Shuri yun? ba to? Oo, si Shuri. Ganda, Anyway, diba? pero ang ganda pala niya. Ngayon ko na napansin. Ako nag-line up pa, PBB. Hindi. Eto, sabi ko, hindi. Kaya ako napansin. Ang ganda pala ni Shuvi. Maganda siya, moreno. Para siya pwede siya maging sumali sa Binibini Pilipinas. Yes. Actually, pwede. Yeah, Diba? Tapos may malaki siyang electronic billboard sa EDSA. Yes. In fairness. But anyway, dahil nga sa sumikat siya dahil sa PBB, biglang naglitawan yung mga sexy ad niya. Meron isa lang yung lumabas. Ano yun? Ito resort yun na kasama niya yung Italian na aktor yan. Si Nico Loco. Na-interview kayo sa WTFU. Interview ko din yan. Si lalaki. Oo, nagsimula pa lang. Oo, na-interview kayo sa WTFU. Tapos, yung ad, actually, napanood ko yung buong ad. Hindi naman, nakatupi, syempre, nasa resort. Ang concern ng mga netizens, kasi meron siya eksena dyan na nagsha-shower. Actually, wala pa yan, tame pa yan. Sa nagsha-shower? Nagsha-shower siya, pero siya lang naman mag-isa. Solo yung shower ni guys, solo rin yung shower niya. Tapos, para syempre, nag-swimming ka, o bago ka mag-swimming, mag-shower ka, diba? Pero nakatupi siya. Ako, sa akin, okay lang. Kasi una, resort naman. At ang pinopromote yung resort. Yung resort. Ad niya yan before siya PBB. So, siya, parang 2023. Kasi base doon sa upload. So, 2023 or ilang years ago, 2 years ago.
Tapos, sabi ng mga fans, naku, Shuvi, wag ka na magganyan, wholesome muna. Kasi parang nataranta sila na nakatupi si... Nabigla. Oo, nakatupi si Shuvi. Pero hindi ko alam, di ba siya nagtubi sa PBB? Wala Hindi, siya wala. swimming doon? Madalas ang suot niya yung parang Mid-rib. Oo. Na Crap. Dahil sexy naman siya. Pero kung ako ang tatanungin, hindi naman... Tsaka di ba, ang Ano ba suot niya? two-piece. Oh, ayan. Kaya sinasabi naman kung maganda naman ang two-piece. Kasi. At saka luma na, sabi mo, dati pa. Pero hindi, kahit na kung sabihin mo ipapalabas ulit, halimbawa, gagamitin nila ulit, bibigyan ng... Gagamitin Ah, daw. oo. Gagamitin ulit. Okay lang kasi ang datingan, syempre magjowa ang eksena nila doon na nag-check-in sa resort. Pero yung mga eksena nila, holding hands lang. Tapos yun lang, yung pinaka-malala, yun na, Nung nakahiga. shower. Saka yung Ano gano'n. naman pala? Wala lang yan. Wala lang Masyado yan. naman conservative itong mga Oo. fans si Shuvi. Kasi ang dami sa Para naman- Twitter, sa X. Si Shubi naman, hindi naman yung image naman niya, hindi naman yung tipong parang 16 Virgin. years old Oo. na. Ilang taon na ba ni Shuvi? May edad na rin Nasa yun. 20s na Hindi rin. naman pa-sweet-sweet lang yung Oo. image niya. Kaya carry na yan. Island girl siya. Island Girl. Correct. Diba? Bagay sa Kaya pala ganun image yung niya. kulay. Yes. Yeah, morena. Tsaka din na napanood ko. Well, ako alam mo na, very liberated. Wala, hindi naman. Bongga siya, oo. Bongga. Tsaka, ang ganda nga. Napansin ko nga, ang ganda pala ni Natomboy Shuvi. ka ba? Hindi masyado, pero slight. Charot. Kaya nga siguro iniinis siya kasi mo yung jowa niya si Anthony Constantino, Phil Am. Laking jowa America. na siya. Yes. Oh, si yung Anthony. Wapo. Artista Sabi din. niya nililigaw artist pa lang parang daw. model-model. Siyempre, image mo, alam mo yung mga artista, di ba? Ligaw-ligaw mo. Pero hindi, sumama na nga doon sa feature sa Jessica Soho. Pumunta na doon sa Jensen. Si Kuya. Oo, si TDH finito niya. siya. Obvious naman mag-jowa. Oo. Ano naman pala? Yun na. Hiya mo Sige siya. na nga, dali na. Nakataping tayo. Eto mga Martes. Eto Martin Rivera, naglabas ang kanyang vinyl album after more than 4 decades. Alaga? Uso pa Ayun ba po yung yan? Ang kanyang take 2. Ay, di ba plaka yan, di ba? Maraming Hoy, collector. maraming collector ng Collector vinyl. siya. May anuhan pa, may... Yes, oo. Meron. Yan, Yung akin, hindi na Ito yung gumagana. una niyang album. Actually. Take 1 ng title. So kung naghanap sila ng title, Take edi two. Take 2 na lang. Oo. After 4, itong first album niya yan eh. Ano mga laman Ito ngayon mga at kailan? remake ng mga album niya yan. Oh, sorry, yung nasa Take 1, Forever Be ni-remake My sa Take 2, Lady. hindi naman. Hindi naman, hindi. Tell Basta, yung mga, Special mga, memory. ayan, mga sikat na Say kanta that you rin. love me. Basta, So, hindi niya mga kanta. hindi, basta may Oo, kinumpose siya special dyan. memory kaya ano yan eh. Yung, O, Kanta niya, Be My Quesada Lady, ba? andyan. ayan, Forever in Your Eyes. Mga bagong version to, bagong areglo. Oo. Forever in Your Eyes, ginawa niya ang kantang yan para sa kanyang love of my life ngayon. Na hindi niya Yun. may release. Ano yung huli? Yan. Ano? Ever Tapos meron siyang version ng Leaves ng Ben and Ben na Yes, andyan. todo niyang hinahangaan. Alin? Yan. Leaves. Ah, Yung sa Ben and Leaves Ben. yun po na ang kala niya, the new Beatles dahil Pero bongga yan. kasi So, available na collector to yan. ka. Available na market. yan. Sa may Viva Store available yan. Sa Viva Store lang. Oo, Viva Store. Hindi pa nila alam kung i-stream din yung mga nakalaman dyan. Yun na. Congratulations, Ayan po. Martin. Diba, congratulations. Bili muna kami ng vinyl. Vinyl dahil Tsaka, dyan. Hindi mo mape-play yan. Hindi, may ano. Meron talagang meron may meron mga... siya. Pero hanap Anong pagganap tawag nun, sa no? vinyl din ba? Phonograph, tawag? Phonograph. Hindi, anong tawag Siya doon meron sa phonograph. machine? Phonograph. Sa bahay ni Regine tsaka ni Ogie Alcacid, di ba meron sila mga ganon? Mga luma, oo. Na plaka, tapos may silang player na gano'n pag linggo. Actually, marami nga kinikeme nila. mabibili ngayon ng mga vinyl. Marami, oo. Collector's item, promise. Oo nga, si Ewan ko, Flo G Martin, yata problema yung niyo pa kami. naglabas ng collectors ng vinyl din yung singer na si Parang Flo mas, G. mas yan pa nga doon sa mga music collector talaga. Kumpara mo doon sa... Cassette. Hindi naman, wala Hindi, yung naman ang cassette, cassette. oo. Yung, di ba, CD. Ang CD parang Medyo napapasay na nawali. talaga, wala na. So, nakikita ko ngayon talaga, mga vinyl talaga. So, bongga. May shop bili sa mo mga na may mga Ano lumang ang plaka tawag ako. doon? Alam mo, hindi ako. Phonograph nga. Ha? Phonograph. Phonograph. Yun na. Basta may karayom siya na Talaga, ganun. talaga yun lang. Anyway, sige, congratulations Martin. At saka naging naging host pala siya ng fan meet ni Yoon Bin. Napanood ko yun. Oo, ano pa yan? Kasi Last- pareho silang yung endorser ng hotel. Yun. Kumari sila ng commercial, in-house commercial noon.
ng hotel na yon na kala nila mayabang si Yoon Bin pero nababaitan siya. At kumakain Yun. ng seafood from adobo hanggang Tapos siya yung kumuha ng picture sinigang. with, ano ba yun? Si Charo Santos. Siya palang kumuha ng picture. No? Kaya meron si Charo Santos, diba? Oo, na holding hands pa sila ganyan pa. Diba? Ayun, no? Hello kay Alan Jones. O sinasagot kita, nagde-taping kami. Kasi hindi niya makapanood, no? Sabi niya, Yeah. walay pa rin MU tonight. Na, correct. Ang dami haba. Tapos sabi ni Stacey, baka dahil umuulan. At marami dati ang babasahin ko na yung mga nauna. Hello din Ano kay ba, Chichi, diretso rin Recana kami. Chi. Sorry, naghihintay Eto rin mga siya. Marites, Kylie Padilla aware na may dalawa ng anak. Si Aljur Abrenica kay AJ Raval. Yes. Yan, yes. Actually, yun yan. Simula nga parang since sa isang panayam after nung manalo ng FAMAS Best Supporting Actor itong si Jeric Raval, sa interview niya, nabanggit nga niya na dalawa na ang apo niya, isang babae, isang lalaki. Dito kay AJ, sa anak niyang si AJ. Eh, syempre pa, sino pa ba ang partner ni AJ kundi si Jeric Raval? So, nag 1+1 naman ng marami. Although si Kylie pala, after that, parang pinasyal sa isang, ano ba yung center ba? Circus. Yung mga anak, yung dalawang anak nilang lalaki, tapos sinamahan sila ni Aljur para ma-confirm nga lang daw na aware itong si Kylie na may anak na dinadalawa itong si Aljur dito kay AJ. At yeah, syempre, kaya nga daw nag-quit na ng showbiz or nag-lay low whatsoever. And since si Kylie naman ay interesting na i-involve naman sa iba, eh sabi nila mukhang nagkaayos naman ang mga bagay-bagay. Ayun na. Basta hindi daw nagkukulang ng suporta ha. Ng financial. That's nice. Whatever kaning diba? support ang binibigay ni Aljur. Paano yun? So in It's short, nice. may 4 na anak na si Aljur. O sa dalawang babae, hindi natin alam kung may iba pa na magkikling. Oh, Di ba? Ilan anak nila ni Kylie? So? Dalawa, dalawang pareho lalaki. Eh kaya AJ, dalawang babae. Isang lalaki, isang babae. As per Jeric Raval. Okay, ito naman. Grand Mediacon ng Andres Astin movie, wedding reception ng PEG. Ayan, ito po, di ba? As in, special mention ka dyan. Yes, Ay, diba? talaga? Bakit naman? Di, dahil yung paborito yan ng apo ko, si Kenzie Nardo, si Mackenzie. Yan po kasi punong-puno ng bulaklak, di ba? Yan po yung movie nila na ipalalabas sa September 24 na. Directed by Jason Paul Laksamana. At pinakita po yung teaser sa press ko na yan. Pwede mong dagdagan yan. Dahil hindi ako pumunta na dyan ha. Minamahal. Ayun na nga. Minamahal. So papalabas na sa 24. September 24 nga ang Minamahal. 100 bulaklak para kay Luna. Ako personally, ang napansin ko sa kanila, kasi nandun tayo nung nilon sila sa mga mutya ng Section E. At that time, alam mong hindi pa sila komportable, hindi pa sila ganun karelax sa isa't isa. But this time, ang napansin ko sa kanila dun sa media ko ng Minamahal, komportable na, relax na sila. At madalas kong mahuli na magkahawak, magka-holding. At nasa unahan ako so kita-kita ko sila. Like pag pinapakita yung teaser, bumababa sila ng stage, nasa sa baba, magkaganyan talaga silang dalawa. So parang bang natural na, normal na. Yun. Normal lang, pero hindi sila. Well, siyempre sabi nila hindi pa. Walang ganun pa. May But, possibility. Minamahal nila ang isa't isa. Sabi nila, Minamahal nila ang isa't isa. Siyempre, Bilang friends. bilang kasama, ka-love team, etc. Ganon. Si Andres, sabi niya, may pressure of course, dahil nga unang movie niya to. But more than the pressure daw, na-excite siya kasi nga, yung knowing na, this is my very first movie. And then, grateful siya kay Astin kasi sabi niya nga malaking part din ng kung ano sila ngayon, ano din yung success nila ngayon, malaking part si Astin doon. Totoo naman, 'di ba? Dahil naman, nga diba? dahil tinanggap talaga yung kanilang team up sa may mutya ng Section E. Pero sabi ko nga risky rin to kasi dito natin malalaman talaga kung yung ingay ng Asdress
na mga fans ay magka-translate sa box office. Correct. Oo. So ako talaga, personally, I really wish na sana kumita ito, maging box office hit. Kasi for 2025, parang wala pa talaga masasabing Pinoy film na Sunshine lang yan. na nag 100 Sunshine mark yata. or talagang Wala pa kumita. lang. Wala pa. Wala pa. nga. Oo. So, sana ito. Kasi, actually, ngayon pa lang, pwede na kayo mamili ng ticket para sa minamahal. Yun, ganun na ngayon, di ba? Oo, advance pwede na kayo bumili ng advance ticket. At the same time, hintayin din sa US, sa Canada yata, at sa iba-iba pang panig ng mundo. May plano silang Ilabas. mag-screening doon. Yun. Actually, meron na talaga. Hindi pa lang nila nire-release kung kailan yung mga date. At may chance na pumunta doon ang Astres. Yan. So, may kilig naman kasi talaga sila eh. Alam mo yung formula na parang si Andres, yung Konyo, alam mong born with a Golden Spoon. Golden Spoon. Hindi Silver lang tayo. Silver lang tayo. Then, si Asti naman, may Astin. pagkamasa, may parang jologs na lang na gano'n. Pero okay sila eh. Nakikita ko yung formula, nagko-complement silang dalawa. May chemistry May talaga. chemistry, oo. So, let's give them a chance. Kasi sabi nga namin, oo nga, no, come to think of it, napapanood lang talaga sila sa Viva One. Then, nagkaroon ng free TV, yung TV5. Pero syempre, we all know naman na di pa rin naman aminin na natin, hindi pa rin naman ganun kadami yung talagang viewership ng TV5. Pero maingay sila eh, yung mga trailer nila, yung mga teaser nila. Oo, nagmi-million-million ng views. So, Oo. sana ito talagang nasa online na to. Tama ka, mag-translate sa box office. Sa box office. Then, tsaka si Astin, grateful siya kay Andres. Dahil nga, ang tagal niya na rin, naging pipap din niya. Matagal bago siya nabigyan ng break sa acting. At nung dumating si Andres, naging kapartner niya. Tsaka Tinanggap sila. Nag-hit. Kumbaga, yung pangalan niya, nagmarka. Yun. Dahil kay So, Andres. tama kayo. Sa mga sumusuporta dyan, huwag Pakita nakalimutan nyo. yan. Okay, sinod ka. Hindi lang puro daldak sa social media. Yes, tama. Mag-translate sa box office. Alam mo, yan ang Yes. problema kasi madalas, di ba? Oo. Maingay, ang daming following na sa social media. Milyon-milyon Milyon-milyon kunwari. ng mga Wala bang subscriber. padding sa mga ganon? Wala naman siguro. Pero hindi kasi marami talagang parang nakadepende Hindi, na totoo lang naman. sa Oo, online. nakapag-ano na eh, Pero nakapag-ano kapag eh. kailangan mo nang lumabas, Yan na. magbayad, Yan na. manood ng sine, parang nasa na sila, parang gano'n. Yun. Yung hintayin sa Netflix. Hintayin natin. Kung ano Okay, ito. Yen Santos, may exclusive interview kay Chavit Singson. At itinanggi muli na may anak sila at naging relasyon. Page D, Marites mo yan. Yung Ayun na napanood ko yan. nga. So, pinanood ko rin ang buo. Pinanood ko lang buo itong interview niyan kay Manong Chavit. 21 questions, ha? Oo, sasabi ni Manong Chavit, 18 na lang daw. But anyway, again, kung nag-vlog siya nung unang vlog niya, nandun na agad yung pa-teaser niya o pakiemi niya na about yung sa anak daw nila ni Chavit na dininay na niya. Tinanggi na niya eh, di ba? Na kapatid niya lang ito, something like that. Di ba sinabi niya noon? Ngayon, with Chavit, again, yun naman ang tinanong niya na parang Tinanong namin yan sa taong involved. May anak daw tayo. Anong masasabi mo? At saka nakahawak talagang ganun. Yun na nga. Tapos, tinanong din niya si Chavit, Manong Chavit, Governor Chavit, tinanong din niya, anong comment mo dun sa issue sa atin na may ini-issue tayo, ganyan. Ang sagot naman ni Manong Chavit, ikaw na yung makasagot niyan. Di ba parang ganon? Ay, ikaw makasagot niyan. Parang ganon. So, actually, nakakaloka. Yun ang sabi ko, nakakaloka. But ang kapansin-pansin, parang sobrang relax talaga ni Yen kay Manong Chavit. Very touchy. Very touchy. Tapos, lagi siyang tawa ng tawa. Yen, bakit ka ba lagi ng tawa sa pag-interview? Kasi yung part, like si Manong Chavit, seryoso naman siya sa pagsagot. Pero tawa ng tawa si Yen. Ganon. Then, ayun, kita mo, ito palagi talaga yung pinili nilang picture. Maraming beses yan, kasi ha? lagi na ganyan. Oo. Napalagka. Yes. Ayan, May yun. gaganon pa nga siya,
Kaya, tapos nabasa ko din. Bakit kaya? Komportable. Komportable. Pero sabi Kaya ng wait, naging komportable. So, ibig sabihin, close pala sila. close Yes. daw sila. Sabi ni Yen, ang claim ni Yen, 10 years na raw or mahigit silang mag-close. Dahil daw, yung parents daw niya ay parang very close kay Manong Chavit. Wow. And yung sinasabing anak nila na Parang si Yan katasang Yan kilay mo. ay ninong daw si Manong Chavit actually. Pero yung Tapos, kilay mo nakataas. Hindi ata pantay. ay, grabe siya. Oo. Pantay naman. Hindi lang pantay ang pagkagawa ni Don. Oo, doon ano ba? Yan. Tapos, So, ang sinasabi niya, yung parents talaga ni Yen. yun ang pinag-close. That's Yes. it. Yun ang sunod na ihaharap dyan. Does it follow? Pero, kung makikita mo, Hindi. sabi nga ng comment, may mga comment akong binasa, parang the body language says it all. Exactly. May ganon. Ewan ko kung ano yung says. Alam mo ba? Yeah. Kung ano yung says it all? Yes. Oh, di ba? Kasi ganun nga kakomportable pag ang isang lalaki at babae ay hindi naman alam mo na. Ayun na. Basta. Ako ba pag in-interview mo, hawakan na wak. Depende nga sa ano. Pero mga ganun-ganun Parang lang. hindi. Di ba? Oo, at saka yung ibababad mo. Hindi nga eh. Ibababad. Nakababad yung kamay na gano'n. Ano? Meron namang Ikaw pa pala yung gumaganon. Oh, meron namang final dyan. Tapos na ba yan? Di tayo sure. Oo. Baka ano ba, pang second ano na ba niya yan? hindi ko Drop alam, ng di ba? kanyang YouTube or Oo. third, hindi ko sure eh. Kay Yen ba yan? Kay Yen. Kay Yen. Baka sa susunod na drop niya, sino Iba naman kaya? oo. Pwedeng si Kasi ano. Paulo? Ay, may nag-request ka. Tapos, Interview syempre, din di daw ba? si Paolo Contis as a friend. As a friend. Tapos- Simula nila sa Manawag. Tapos sa Baguio gagawin. Papunta sa Baguio. Simula nga sa Manawag, papunta sa Baguio. Actually, Anyway. feeling ko lang talaga dyan, ginagawa ni Yen. May effort talaga siya na alam mo, palakasin yung kanyang YouTube Yo, channel. siyempre, Kaya lang, alam mo, for the sana- content na rin yan. Yes. Kaya lang ano din eh. Pero not for anything siguro kailangan pa rin ni Yen na medyo hasain yung Hindi pa, kanyang interview. pagbabagsak ng mga question, pagpa-follow Wala, up, sa pag meron ano. siyang- Ang medyo na ano lang talaga ako sa kanya, yung Director, tawa siya ng tawa eh. Kasi nga komportable nga. Hindi lang nga yung kahit yung una niya, Pagtawa di ka ng ba? tawa, gusto mo ng... Mag-asawa. O kaya gusto mo na mag-anak uli. Bagong bago. Ay, ulit! Ano ba yan? Ulit! Sinabi mo siya may anak siya? Wala siya sinasabi. Tulo. Idinideny niya nga itong kay Manong Chapit. Sabi mo na nga yan. Ewan ko lang kung may dideny pa si Yen. Oh, sige na. Yam na Ay, siya. nakuya mo siya. Yun. Ito, dahil Hindi ko pa wala siya naman tayo pina-follow, recess. no? Ito, Subscribe. diretso na tayo kay Ellen Adarna. Pumalag sa fake news. Ano Pitch to, sunod-sunod ako? Gora! Go! Ayan, di ba? Kakaloka na kaayos ang bata, oh. Parang lately, kung mapapansin ninyo, mas maingay yung issue between, not between, with Derek and Ellen, na hiwalay na Hiwalay, raw. correct. Ang daming lumabas. Maingay siya ngayon itong mga panahon na to. Nasundan pa ito, mas lalong naging maingay dahil itong si Derek nagpunta ng Indonesia, solo flight, nag-undergo ng training ng Camino. Wait lang, inano ko yun bilang hindi tayo. Ano ba yun? Sorry. Anong... It's a parang program. Wait lang. Alas 10 na. Ayun, ang Kamikonen. Ang Kamikonen ay Japanese term na ang ibig, Japanese pala yun, na ang ibig sabihin ay the feast of God, referring to the strength and power of the God within you. Ayon sa Google, ang Kaminoken is not a product. Oo naman, it is a way of life, the principle of life. Ganon. So, nag-undergo si Derek niyan. Sabi daw kasi sa Indonesia yata, sa magandang programa yan. Pero meron din daw niyan dito yung The Farm at San Benito. Tama ba? Sa Batangas ba yun? Batangas, oo. But anyway, yun nga, nag-undergo si Derek niyan, mag-isa siya. So, after that, may pinost din naman niya na video, di ba? Na parang may mga papel na pinupunit siya or something. Tapos parang may naiwan na isa. Tapos I think parang binabasa. Tapos iyak siya ng iyak, di ba? Parang ang lalim ng hugot niya. Nakita niyo ba yung video na yon? Hindi. So, tapos niyakap siya nung kanyang parang nagtitrain sa kanya. Tapos may caption siya doon. Parang ang dating tuloy, ano ba ito, may pinagdadaanan. Oh, syempre, ganun talaga. Bakit
Si Derek ang umiyak, no? Si Derek. Si Parang Derek. more of spiritual Oo, siguro yes. ito. So, Siguro, ganun. Oo, ganon. May sinabi Tapos, siya eh. Alam naman natin yung pinagdaanan ni Derek bago before Ellen. Diba? Hindi, actually, kasama ko si Tito Gorgie kanina. Tinanong daw niya si Derek. Nag-deny. Ay, sabi hindi daw totoo. Sabi niya, bakit ka nagganyan? Yung training na ayan. yan. Oo. Ang sagot lang daw, for growth. Oo nga daw. Sinabi din niya. At sabi ni Derek, doon sa caption niya, as you will see in the video, the true essence of this program revealed itself. I completely broke down, not from weakness, but from relief, amazement, and pure gratefulness. I found that paper holding all my emotion. Pero grabe yung niya eh. Yung, parang Oo, parang Ganun talaga. Oo, siyempre nire-release yung parang nirelate talaga lahat. Yeah, or yeah. something. So doon kinonect itong Siguro nako-connect. Then, after that naman, kahapon nakita ko to nabasa ko talaga yung mismong post ng obviously mga fake, ano ba to? Ang tawag sa ganun, fake account? Fake, deepfake, di ba? Mga deepfake. Yung, alam mo yung, pero meron silang mga, The Scoop, PH, mga ganyan. May mga pangalan. So kung hindi ka talaga doon pa sinasabi, kung hindi ka talaga magiging meticuloso or talagang mapanuri, mapapaniwala ka talaga na totoo. So doon nakalagay, parang in summary, parang nakalagay doon na si Ellen daw ay pupunta ng US, tatakbo ng US kasi daw may utang na 10 million na kailangan takbuhan. Doon pa lang, nabasa ko yung 10M. Doon pa lang sabi ko, 10M? 10M lang? 10M Oo nga, no? Mga 10M ha? Alam niyo ba mga kamarites, ang 10M ay baka barya lang. Yes. Barya lang yan kay Ellen at kay Derek. So si Ellen, so sumagot si Ellen. Diyan pumiyok siya. Talagang pumalag siya pala. Sabi niya, hoy, umayos kayo, The Scoop PH. Wala akong utang ever. Laugh out loud. I don't even have a US visa because I'm sopraning with all the shooting there. Don't me, dami niyong hanas. Pero ito rin kasi, at ang tinitingnan ng mga netizen, pag piningnan mo ang kanilang both IG, kumpara mo before, nung wala pa silang baby, baby Lian ba Liana, ang sipag nila mag-post kasi. Parang konting kibot, naka-post si Derek, naka-post si Ellen. So nakikita talaga ng mga netizens na, they are really okay. Pero lately, or medyo matagal-tagal na rin, na wala silang post. Tapos ayan, may mga ganyan pa. Meron pang kaya madaling mag-conclude ang mga bashers plus, at mga si Derek kasi, di ba, sumasagot siya kapag may issue, may konting kaya sagot niya talaga. So itong issue sa inyo na hiwalay kayo, tahimik. Oo, tahimik. Parang ganon. Baka part ng niya, yung growth niya lang. Baka nga. Tapos parang sabi din daw ni Derek, hindi naman na daw sila artista ni Ellen. So, parang ang niya, wag na silang isama sa mga entertainment news. May ganon. Kaya itong ginagawa natin na to, baka ayaw ni Derek. So, hindi naman. At least sinaklaro natin, yung pinipresent natin yung naunawa. Kasi mga kilala na natin sila Kasi, alam na natin silang mga ganyan. Ako naniniwala ako. Wag na nga daw silang isali sa mga ganito. Oo na, sasabihin na natin. Tapusin na natin to. Papa D, di ba? Tsaka sa pamilya. Ganun talaga. Pero ako sana din, kasi gusto ko makita yung, kung okay lang naman, yung nasanay ako na yung si Derek at si Ellen, konting kibot, talagang minsan nga, talagang pinatalakan talaga ni Derek and all. But ito kasi, ang tagal na rin ng issue ng hiwalayan nila. Tapos wala. Wala siyang paliwanag. Ako naniniwala ako doon sa sinasabing part ng growth niya to. Kung ano man yung pinagdadaanan. Siguro na rin yun, di ba? Yeah. Tigil muna sila sa social media. At tigil na natin yan. Hindi naman sila tumitigil ng social media. Wag na nga lang Hindi na sila nagpo-post hindi na. ng kanilang mga... Wag na raw sila pansinin. Masasabi niya, wag kaibigan pa si Derek. Ako rin. Malapit tayo Hindi dyan. mabait yun sa akin dati. Mabait naman talaga si Derek. Sige na. Parang hina-hina. Dati? May dati. Dati nung magkasama pa kami sa kabila. Huwag niyo paniwalaan po yung mga marites. Ito pa bago. Maganda naman yung pagkapaliwanag.
Gerald Anderson at Julia Barreto, cool off nga ba? Mr. Fu, marites mo yan. Correct. Ang una mga lumalabas sa balita dahil hindi na nga sila nakikita together, mga post nila, etc. Parang Derek ano din yan So, ang sinasabi ay hiwalay na. Yun na sila. Hiwalay na ba? Kahit ako pag lumalabas, hiwalay na ba si Julia at si Gerald? Close ba kami? Ngayon, si OG Diaz, nag-vlog siya, sinabi niya na meron siyang source na hindi hiwalay ang term. Na ginamit. Cool off daw. Ayan ang sabi. Space? So, Parang 16 years old, no? So hindi ako naniniwala sa mga cool off. Ako hiwalay o hindi. Ganun lang. But anyway, baka kung naniniwala sila sa cool off, edi go. Kasi daw para may issue, hindi sinabi particular kung bakit nag-cool off, pero may nabanggit na si Julia daw talaga ay gusto na ng magpakasal. May ganun daw. Kaya so hindi niya alam kung kapag sila ba ay nagkaayos ay sa kasalan na mapupunta o pag sila ay nagkaayos ay sa hiwalayan na mapupunta. Either or. Nagkaayos tapos naghiwalay. Nagkaayos na sila pero sabi nila nag-decide sila together na wag na lang di pala tayo to. Diba? So yun yung sinasabi. Pero still ito ay spekulasyon lamang dahil wala namang nagsasalita sa kanilang dalawa. Yan. Nalilig naman dyan si Barbie Imperial. Kay Gerald. Dahil si Barbie yata nag-unfollowhan na sila ni Richard. Meron din yung ganyang issue na kakaloka sila posible daw na kaya parang nag-cool mga off. Oo, diba? Na may third party ayaw magsalita daw. pero mga nag-unfollow. Yes. Ka-unfollow lang ni Richard kay Barbie. May mga ganyan din lumalabas. Although hindi ko narinig yung Barbie na name. Pero yung third party na angle, syempre, isa yan dyan kinoconsider na baka kaya nag-cool off, baka may third party. Nakakaloka pa nga dyan, nasangkot pa dyan yung si Gigi Liana. Di ba nagkaroon sila ng project na hindi pa pinapalabas hanggang sa ngayon. Na hindi pa ba? Na di umano nga ay nagkaroon din ng short-lived affair yung dalawa, si Gerald saka si Gigi Liana. Si Julia na lang. Yun si Julia na lang! Na ang gumagaling na siya sa Itbulaga. Gumagaling sa Itbulaga. Naging game na sa Itbulaga. Team Julia ako. Oo, kumakanta-kanta na rin siya dun Hindi ko bet si ano. Charot! Ayan na. Anderson, ito, pinayak ang ina at pangako sa ama tutuparin. Proper marites mo Sabi yan. niya yan, sususugan ko yan kasi eto na nga, nagdidirect-direct na nga itong si Gerald ng mga ilang eksena dito sa Sins of the Father. Bla 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 bla. Tapos may isang inspired, nagkwento sa atin, may isang eksena doon na inspired nung sa pelikula ni Jet Li na yung 1 versus 100 na parang pumasok siya sa sindikato at kinalaban niya lahat, action. So pinakita niya daw ito sa nanay kay Tita Vanjie, nanay ni Gerald. Nag-iiyak daw kasi parang na-amaze siya doon sa ginagawa ng anak niya na nagdidirect na, nakayanan yung mga ganon. So parang hinimatay pa nga ang pagkasabi dahil ang galing daw ng pagka-arte ni Gerald as action star na kinalaban niya yung 100 na mga achuchucho doon sa eksena. But anyway, to cut the story short, eto na. Pumasok na yung eksenang nangako siya sa kanyang tatay o ang tatay niya na hinihinga na siya ng anak. Tapos sinabi niyang malapit na oo daw. So pag kinoconnect mo dun sa issue nila ni Julia, teka lang kung cool off at gusto na ni Julia magpakasal, bakit hindi may go yung gusto ni Julia na magpakasalan, magkaroon na kayo ng anak. Kaya again, hindi natin alam kung pa-PR lang ba itong mga ganitong eksena ni Gerald ngayon dahil ang dami nga lumalabas na issue na may something sila na hindi maganda ni Julia. Yun na. So cool off. Kaibigan mo kay Gerald wala. Si Gerald kasi lapitin talaga yan ng mga accommodating yan sa mga Ba't ako naniniwala ako kung cool off sila, kung may something, it takes two to tango. Yun. Maring may, lagi na lang kasing pagka ang sinasabi. Hindi, babae, kay Gerald. nga, David si Gerald may third party si Gerald kasi kung kapansin ninyo, hindi naman siya nagkahalita lagi, di ba? Pero siguro, di ko naman sobrang pinagkatanggol si Gerald. Di ko alam ang issue nito Pero ang nararamdaman ko din na there's something, di ba? Parang sinabi ko na to before nung minsan natin. Kasi nga, hindi na rin sila normal as before na makikita mo together. Kada mga event sa family ni Marjorie, ando si Gerald. Nililibre, tinitreat pa niya. Yeah, ngayon hindi. So, pero naniniwala ako palagi. Parang naging na lang talaga na, may babae naman si Gerald, may third party. Pero ako naniniwala ako, maaring there's something, there's more to that.
Agree Hindi naman ako laging dyan. third party ang ano. Oh, yes. Pero naa-agree din ako na si Gerald talaga lapitin talaga. Totoo din naman. Yes, Totoo din naman. At hindi talaga niya matanggihan. Yes. Ay, Hindi ko alam. Basta, kung ano man yan. Ano naman yan. Gentle, ako, hindi, in fairness naman to. Hoy, gentleman si Gerald. Oo naman. Ano nag-guess natin To dito? be really honest, napakabait ni Gerald. Agree yan. Totoo Napakabait yan. ni Gerald. Gentleman naman Talagang siya. pogi lang Tsaka talaga. hindi siya Abangan natin yung hindi mga siya mahanas marites. na Oh, tao. diba? Hindi talaga. True. Maraming naglabasan din kahit yung past relationship niya na mga Oo. lumabas na mga issue Yung na mga mga ghosting na mga and tinira sa everything, kanya. diba? Yung totoo noon, hindi Hindi yun niya- eh. Kaya nga. Pero Kaya pwede siya nakakatuwa kasi magsalita, gentleman siya. pero mas pinili Pinili niya niyang na. hindi. Manahimik. Gentleman talaga. Gentleman talaga siya. Love Alam ko mo siya. na. Oh, Para iba lang. ba't kanina Kaya iba? lang. Basta kami Team Gerald Okay, ito mga marites. Ito, Gloria Diaz. OG na OG ang taray. Ah, yes! Pero, Ako marites nakakaloka mo yan, yan si Tita Glo. May kinalaman niya sa last guesting niya kasi na ano tayo ng Creation Production, yung producer ng Mudra Star. Beauty Empire. Tsaka Mudra. Oo, dito sa Part-producer TV yan, oo. na pagkatapos ng guesting niya doon kay Fasto, kay Kuya Boy, na-intriga yung mga ano sa kanya kasi tinanong doon sa issue na tatlong pinakamagagandang artista sa ngayon na nakatrabaho niya. Tapos Ulat din ako. sinabi niya magaganda, not necessarily like niya. Parang something to that effect. Yung mga words. Nagagandahan lang siya. Nagagandahan lang siya. Pero hindi sabi na, tapos minention nga niya si Marian Rivera, tapos sinabi pa niya after mentioning Marian na, ay, hindi necessarily I like her, ganyan. Pero gandang-ganda ako sa face niya. Plus si nung una Kylie. nga, Kylie ang sinabi niya, nakala namin Kylie Padilla, pero Kylie Alcantara yun naman katrabaho niya. So, after nung interview na yun, nung kay Boy, may mga kaibigan tayo na nagtanong sa kanya na yung Kaya opinion daw niya maganda. kasi Isabel nangunguna Isabel, siyempre. Pero sabi ni Kuya Boy, exempt na yan na chuchuchu sa mga nakakatrabaho niyo. So tinanong, yung bang pagka-mention mo ng ano, may something ba kayo ni Marian? Kasi parang ang inulit niya ng inulit yung sinabi not necessarily I like her, blah, 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 may gano'n. Tapos sabi niya, wala, yun lang talaga daw ang ano niya, yun lang talaga impression niya. Ano, masama kung nagagandaan. So, sabi ng mga tao, ang taray mo pala talaga. Eh bakit? Ba't kailangan nyo pang malaman kung I like her or I don't like her? May mga gano'n na emote, ang Miss Universe. So sabi ng mga tao, ano ba to? Nagpapa-emote lang or what? Or dahil nagtatrabaho nga siya kasi nga na-question yung, what about Rufa Gutierrez na nag-trinay niya nung araw, tinulungan niyang maging isang beauty queen, blah, 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 blah. Siyempre, solo pretty. Kailan tinatanong ako sa mga nakakatrabaho ko ngayon, siyempre naghanap ako ng mga new faces. Eh tinanong, nagkatrabaho ba kayo ni Marian? Hindi pa. Oh, di siya sumagot. Hindi pa. Oh, di ba? Yun lang. Oh, kung katarayan talagang ganun natatak ni Miss Universe Pero alam Gloria naman natin si Diaz. Miss Gloria talaga. Ganun talaga magsalita. Ganun talaga siyang magkasalita. Huwag mong Berdina Bonneville. si Dina Ibarret. Si Dina Bonneville ganun din. Although pareho na magkaiba para sa akin. Basta diba? Pero silang prangka. Para silang prangka, Iba lang pero yung style magkaiba nila. yung style. Tama. Yes. Ay, nako. Okay. Nakakaiba ka, Gloria Diaz. Ito naman mga kamarites. Carla Abellana ay naming may tachycardia tulad ni Geraldine Blackman. Yes, PhD. parang may Explain mo nga tinanggal itong Anong ibig sabihin nun? tachycardia. Hindi, kasi, ano niya na lang sa wiki o sa Oh, AI. ay, gamit Ang naman yung mga tachycardia. marites. Isa no, syempre, Sakit ba yan? It's about heart condition. Parang ano yata ito yung heartbeat ng heart mo, parang hindi normal. Thing like that. Oo. Oh. So, nag-post, si Geraldine Blackman kasi, I'm sure kilala siya ng mga viewers natin o ng mga marites. Ito yung sikat to na vlogger, content creator from Australia na meron siya talagang heart problem. In fact, pinapakita naman niya, ayan ngayon may mga parang pang-monitor yata yan. So, tama ka nga. Tachycardia, also called tachyarrhythmia, is a heart rate that exceeds the normal resting rate. In general, the resting rate is over 100 beats per minute. Tama. So, itong si Geraldine, alam ko, sa ilalim siya sa surgery. Oh. Yeah. Ay, nakakatakot. Oo, yes. May, ano siya kanya parang, may aneurysm sa heart niya. Heart to, meron ganon. Ganon. Katakot. Yes. Pero ano naman, dahil siguro nasa Australia, Mas advanced. na monitor naman ang kanyang health.
So, sumagot si Carla sa kanya. Nag-comment si Carla. Ayan, sabi niya, I have tachycardia too. Just not exactly the same as yours. We'll be praying for your safe surgery and quick recovery. And kumaga, marami lang din na nagulat na, uy, meron palang heart issue din si Carla. Literally and figuratively. Pero aside from that, bago yan, si Carla ay medyo nag-viral din, o nag-trending or napag-usapan din dahil dun sa kanyang post kung saan yung sa yung kay Diskaya na kung saan nag-taping siya dito sa kanilang building at nakita niya yung mga grabe naman kasi talaga, di ba? Na kaya nag-post si nung lumabas tong issue kay Diskaya, kay Mayor Vico Soto, alam mo si Carla, isa rin to sa mga artista talaga natin ngayon na active at saka talagang very outspoken siya. Sinasabi niya kung ano yung nasa loob care, niya. Mapasosyo, political, hanggang sa mga pets. Hanggang sa mga pets. Sabi talaga niya kung mga ano issue sa tubig. Yes. Yes, tama. Pero alam mo, gusto ko yung ganyan kasi at least ginagamit nila yung influence nila, hindi yung parang lagi kang takot. But anyway, sabi ni Carla, sa kanila pala lahat yon. Lahat yon. Nag-taping na kami sa building na yan sa Pasig. Pero yung boga yan. And I was like, parang alam ko na kung ano business. Ng may-ari nitong mga tao. Diba? Bibili ng luxury car dahil sa payong. Bongga, diba? Rolls Royce yata yun, no? Diba? So actually, hinangaan dyan si Carla no mga netizen na talagang, socially aware, yung mga issue sa ganyan. Hindi siya takot na mag-express ng opinion niya. Siya na ang susunod na Gloria Diaz at Dina Bonneville. Pwede naman. Dahil naman si Carla, napakatalino din naman niya. Cum laude graduate siya yan, na ang no? bagong siya na ang susunod sa Hindi, ang maganda sa kanya kasi, talagang issue ng bayan. Yeah. Diba? Kaya after Biko, save Carla, protect Carla. Correct! Hindi, maraming ganon. Totoo. Kasi tama lang naman yung sinasabi na ganon. Pero very, very passionate si Carla pagdating sa mga pets. Yes. Yung pets. Naman. At saka yung nakakaloka yung naging post niya doon sa issue sa tubig, doon sa inuupahan niya na talagang kinol out niya. Nagbibigay ng libreng walang tiyak. Ano ba yun? Prime ba yun? Prime. Yung kina Villar. Totoo naman. At tuwan-tuwa sa kanya yung mga ibang residente na mga subscribers at mga at least may nagsalita. Di sana ganyan lahat. Gamitin niyo ang inyong mga influence. Parang si Bella Padilla nung nakaraan. Di ba yung naging issue doon sa custom, sa tax. Alam niyo si Ann Curtis din. Sana ganun si Ann. Si Ann din. Meron yung kay Jessica Soho ba? Nag-express din siya ng ng mga opinion niya. Pero dapat dalasan niya. Marami. Para bongga. Dahil nga ating susunod na alam mo nung araw ang hinahanap kong gumanyan. Si Angel. Saka si Sarah Geronimo. Kadami nilang Okay mga Marites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, correct mga kamarites. Hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Sure na solve po kayo dito. Ugbo 24/7! Ito isang ugbo mga Marites. Nepo Babies, viral ngayon sa kanilang mga lavish lifestyle. Yes. Lavish. Nako, lavish. Talaga ngayon, yan ang pinag-uusapan ngayon. Si ko ba ito? Itong ko? Si Claudine. Diba? Ang dami niyan. Pero sila yung mga medyo nasa top list. Claudine ko, si Disney Princess, Jella Alonte, saka yung kambal yata yun Tama ba? O magkapatid. P1 at P2. Basta for sure alam natin ng mga kamarites natin yung mga yan. Dahil sila talaga yung topic ngayon. At mababasa mo talaga yung mga memes na parang, ayan, nakapag na ako para nakapagbigay na ako sa tax, nakapag-work na ako para sa inyong travel, para sa inyong ganito. Yun. So, naiko-connect ko din yan kay
Jella ba? At Alonte ito. Alonte, hindi atay. Si Jella Alonte naman ay girlfriend ni River Joseph na fourth placer ng PBB. At mayaman din. Mayaman din. Alonte. Parang Aldrich yata itong si River. yung Kapatid ba family ni na ni Ronnie River. Alonte yan? Oo. Hindi iba. Si Ronnie at saka si Jella magpinsan. Magpinsan lang. So si Jella medyo naging na din yan, controversial. Dahil dun sa sinagot niya online, dahil di ba nga mahilig mag-content na mga para may nagtanong sa kanya kung ano masasabi niya sa dynasty, political dynasty. Parang sinagot niya na, parang kami din naman, parang something like that. Nag-viral siya doon. Siyempre, medyo nega. Oo, di ba? Oo. Alonte, di ba? So, eto na naman siya. Isa siya sa kasama sa listahan ng mga Nepo. Nepo Lavish, babies Nepo babies. talaga namang Chuchu. nagpo-flaunt naman kasi ng mga wealth and everything. So, sabi ko ngayon, naku, di kaya magkahiwalay yan si River at saka si Jella. Mhm. Sabi ko sa isang kausap ko, nakasama natin, sabi niya, hindi sabi niya, in love si River. Talaga? Sorte naman niya kay River. Ay, Ay. in love daw sa River. Kaya parang, feeling River, nila. ano ba? Piling nila, dead ma. Tapos, eto na, meron na mga, as usual, alam niyo naman ng mga netizens, napakabibilis. So, pag kinasal daw si River at saka si Jella, meron ng hashtag sa kanilang Hashtag. Jella, ano ba? Wait. River. Ha? Joseph. Ocean na Ocean yata. Della. Ano? Ano Wait ba? lang. Kasusulat ko lang O yan. lake. Oo. Diba? Kasi marami lake sa Laguna. Ocean diba? na. Oo, Gela nahulog sa river dahil walang flood control. Aray ko. Ayan o ayan na. Fairness naman. Magandang So, laman. Actually, pinag-uusapan ngayon at dapat daw bang mabas, madamay itong mga anak ng mga kontraktor ng DPWH. Yes, na nasasangkot sa mga na flood control problems, issues, controversy. Dapat daw ba silang madamay o mabas? O dapat din ba silang ma-lifestyle check? Oo. Di ba? So kayo, anong mo dyan? Ikaw, Mr. Fu. Mas bigyan na lang nila ako. Hindi. Ako, laging ganyan. Kasi mainit na issue. Ngayon niya, mga ganyan. Pero sana talaga dapat gawin. Kasi hindi lang yung pagkatapos ng balita, huhupa, wala nang nangyari. Dapat merong resulta. Kung Hindi ilang kasi lifestyle nangyayari check. sa atin kapag merong ganyang issue, grandstand, Oo, lahat. Truly. Tapos, after nun, Wala na. Pag nakakuda na. wala na. Diba? May ibang issue na naman. Yes. Nakalimutan na yung Example. isang issue. Magsasample ako dyan. Anong nangyari doon sa naging investigasyon sa Senado na may gumagamit ng marijuana? Nag-resign na si Nadia. Ano nang sunod? Ano nang narinig ng bayan? Wali, ibig sabihin may gumagamit talaga. Hanggang ngayon ba? May bago ngayon. Pagkatapos ng drug test, wali na. Ano Diba? ka ba? Yan lang ba? Napakarami. Marami talaga. Sample nga lang. Napakarami. Sample, lost sa bungeros. Exactly. Chuchucho, ano na nangyari? Ganun din talaga. Yan, parang nang nangyayari sa atin para tayong teleserye. Na parang flood series naman ngayon. so ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng issue ngayon. Kuda, mataas ang rating. Oo. Tapos, pag patayin na natin yung story. Yeah, next iba na naman. tayo. Iba naman. Sino ba dapat ang sisihin dyan? Sila. Diba? At pati na rin siguro yung Pero mga alam nyo, nasa mainstream media kasi pinababayaan nila eh. Totoo. Kaya alam mo, tama si Mayor Vico Yes. Na, alam mo, napaka-brave niya, sa totoo lang. Grabe. To expose this, magsalita ng ganito, na para sa iba, parang tabu, di ba? Na parang, ba't ka nagsasabi ng ganyan? Ano ebidensya mo or something? Well, hindi naman siguro siya nga itong si Mayor Vico na magkahalita na wala siyang pinanggagalingan. O pinanghahawakan. Pero at least may ganyan. So, tama naman talaga yung mga let's protect Mayor Vico kasi yan ang kailangan natin. Kaya nga idugtong na dito sa susunod na yan na ugbo kasi 'di ba may kinalaman yung issue kay Mayor Vico. Sa parang tila na nahimik na ba? Ano na bang sumunod? Sige nga i-introduce mo yan din. Tapos mo muna si Paige. Hindi, ang ano ko lang, okay na yun. Ang tanong ko sa inyo kanina, dapat ba daw mabas? Yun ang mga tanong ngayon itong mga Nepo babies na to. Well, ako, ang take ko dyan, yes, kasi sila yung nagpo-flaunt ng mga mga lavish lifestyle nila, yung kanilang mga branded, yung kanilang mga travels, etc. Kasi kung titignan mo,
most of them halos fresh graduate pa lang or halos nag-start sila na nag-college pa lang yata pero my God, pinoplot na and everything. Siyempre, karapatan naman din ng tao, lalo na sa mga taong naghihirap, nagbabayad ng tax, na hindi maayos ang kanilang disposisyon dahil nga sa nangyayari. Tapos nakita nila na merong ganong anomalya. Siyempre, hindi mo talaga maiwasan dun sa netizen o sa mamamayan na magsalita at kasi magsabi at punahin ang kung ano man yung mga nakikita nilang hindi tama. Kasi nakikita nga nila na may ebidensya na, but still the thing, ang question ko, bakit sa mainit lang sumasabay na issue, tapos after that pinababayan, dapat tuloy-tuloy nyo yan. So, yung call na yan sa media. Yes. Sa media at saka sa kagaya nito, diretsuhan na-issue na si Diskaya, naku-question na ngayon. So hanggang ganito lang ba to? Di dapat i-lifestyle check talaga siya. At saka dapat tingnan talaga kung meron siyang dapat panagutan. Correct. Diba? At saka yung imbitasyon sa kanya ng Senado, so ito na, kung talagang kakasuhan nila, di gawin. Hindi puro balita lang. Hindi lang din kay Diskaya. Kung sa iba pa, itong sa mga magulang ni Claudine Co, mga magulang ni Jella Alonte, at saka yung mga binulgar ni BBM doon na 15 ba yun o kung ilan man yung mga kontraktor na paulit-ulit na lang daw. Diba? Ang dami ng ebidensya pinakita, mga ghost projects sa Bulacan, etc. Nakakagloka nga yung contractor ka dito, wala pa nasisimulan pero nakalagay na tapos completed na. Kaya ang ganda ng interview ni Jessica Soho, kung nakita nyo to. Napanood ko. Sino nga to in-interview niya na guy na siya nagsabi na kung baway isa nakakakurakot ng let's say 1 billion nasa loob pag 1 billion pag kinompute mo siya parang yan. Tama nasa yung pinaringa ni Goma nasa 2 million mahigit per day ang kurakot. Di ba? Sabi nga, piso, ang dami naghahati-hati sa piso. Alam mo, sabi ko nga, bakit ganun? Wala naman talaga silang konsensya. Nasanay na sa sistemang ganun pero grabe. Mali nga talaga. Grabe. Kaya nga nakakatawa din. Sinusundan ko lang kasi binanggit nyo si Magalong sa si Goma. Biglang nagkabati ngayon. Samantala, ano nang sunod after magkabati? Bababayaan na lang? Nagkapahiyaan lang kayo sa media? Pagkatapos nun, bati na kayo uli? Parang hindi tama. Kagaya din nito. Ako, kini-question ko rin yung intention nitong anak ni Leviste. Diba sa Batangas na binulgar niya yung isang district engineer na naglalabi sa kanya, nagbibigay sa kanya ng ganito at kinukumbinsi niya maging state witness. Ang tanong ko naman, hello, for the longest time, senadorang nanay mo, bakit ngayon lang ito lumalabas ganito? And the same manner na gusto ko rin tanungin si Senator Ping Lacson. Talaga ito na usapan natin na parang, bakit ngayon lang Senator Ping Lacson mo binubukay? Ilang beses, ilang termino ko na nagsenador, ba't ngayon mo lang nilalabas yan? Minsan kasi may mga ganong question din tayo sa intention at motibo nila. Ano ba talagang gusto nilang palabasin? Tapos biglang tinutinitong nitong general, biglang tutsugiin, papalitan. Hindi din naman pinakialam ni BBM. Pinuri-puri pa niya sa zona niya. I-associate na natin dito sa showbiz muna tayo. Ay, hindi kasi nagiging very showbiz yung politics, yung approach. Diba? Kaya nga, ito nga, Corina Sanchez, binurang Diskaya interview sa YouTube. At saka si Julius Babaw nag-resign. Si Julius Babaw, on leave daw sabi sa Anchor Frontline Pilipinas. Correct. Kasi sila yung mga mga Marites nung matapos ma-interview at talagang umangal mga interview nila si Diskaya na nakalaban ni yung mag-asawa po na nakalaban ni Vico Soto sa Pasig City. At ito na nga po nag-question si Vico Soto dahil nga meron siyang sources na yung 10 milyon na naman. Buko, sample lang doon nabibigyan. Plus, pero ang talagang pinupunto doon ni Vico, yung mga violations pagdating sa kontrata. Tapos may pag-amin nitong mag-asawa na kaya sila yumaman ng ganyan. Simula daw mag-DPWH sila. Actually, yun ang nag-trigger doon sa lahat ng investigasyon Tapos nagsalita itong si Arnold Clavio, with all due respect sa'yo, kaibigan ka namin. Ngayon nanahimik din siya. Diba? Tapos bigla si Karen Davila, nagsabi rin siya na nagmamalaki siya for the longest time. At talagang hindi ako nasusuhulan ng ganyan. Maraming pagtatangka. May Nico Bawa na nagsabi din na may mga kwento rin siyang ganito. Diba? Dahil sa payong nito. So pinag-uusapan namin po ito sa Marites kasi nga kami sa showbiz, sa entertainment, at least diba mag-intriga tayo ng ganyan, pero alam mo yung pinanggagalingan, pero ito kasi issue na ng bayan kasi, tsaka pondo na natin ang pinag-uusapan. 10 million ba? Pero pag may nagbigay sa yung 10 million, Mr. Fu, tatanggapin mo.
depende kung anong gagawin. Oo nga. Nagubad ka ba? Oo. Siyempre, tatanungin ko muna kung anong gagawin ko sa 10 million. Magpaka-baby ka Mukhang sa pera kanila. naman talaga ako, pero siyempre tatanungin ko muna kung kaya ko. Tatakbo daw na sa mga susunod na eleksyon. Sino sila? Ulit? Hindi, kung iba na mayayaman ng mga kontraktor, nakakaloka sila, no? Pero anyway, Para nakapunta na tayo dyan. Oo nga, di ba? Kay Aramina. Yung mga ano, yung mga... Yan sa diba? taas niya, nakita niya. Crystal, no? Pero nakakaloka nga, di ba walang iisang CR? Nakakaloka yung building na yan. Tapos kung nag-aagawan tayo doon sa ano. Actually, yun nakakaloka. Ganda-ganda yaman yan, bilyon-bilyon pinag-uusapan. Pero grabe talaga, di ba? Oo, laki Yung niya mga tasasan siling, di ba? ivory, sabi ko talaga. Parang ilang elepante kaya yun. Yes. Na ano At ang laki ng God of Fortune. Yes. Yun nasa likod. Naku, ang apat tayo apat, yung nakarating na ivory dyan. talaga, Oo, imagine diba? nyo. Ilang elepante. Yeah. O so kalaruhin lang po namin. Anyayahan po kami dyan ni Miss Aramina sa isang pagtitipon na si Miss Ara ang nag-sponsor. At nandiyan dyan yung sabi niya best friend. Actually, niintay din natin lahat. Ano kayong komento? Hindi siya momento Si si Ara, Ara, no? after all the election, hindi na siya nag-comment. nag-comment. Party siya. ng... Pero Saka ito, ate niya yan, ito yung nagpunta tayo, press con nga tayo for Ara. Na tinanong ko si Sara Diskaya. Kasi syempre curious ako eh. 'Di ba? Talagang gusto nilang labanan si Mayor Vico. Sabi ko, kasi yung Pasig isa to sa most ended Oo na naman. city. Oo. And parang everybody wants Vico Soto as a mayor. So parang, pero since you're running again, him. Vico, Oo. Kumaga, ano yung kulang para sa'yo? Ano yung sa tingin mo? Ganyan. Na-shock talaga ako sa sagot niya sagot. doon eh. Yung sagot niya sa Hindi akin. naman payong na libre. Hindi, ang sagot niya talaga ganito. Kasi po si Mayor Vico, maano siya sa social, kaya lang masyado siya nag-focus sa good governance. Ha? Kaya hindi ako nakasagot doon eh. Kasi hindi ko alam kung, narinig ko yun diba? Actually, nag-viral. Sinabi sa'yo yun? Yes, hindi ka nakasagot. Nag-viral yan. Ngayon. Nag-viral na naman. Ngayon ulit. Naku, parang gusto ko maningil dyan ha. Charot talaga? Yeah. Nag-focus siya sa good governance. Masyado siya nakapokus sa good governance. Ano ba dapat? Kaya sa loob. May ano yung sagot niya na ano? Dapat po ba bad governance? Oo, gumano ka. Kaya lang hindi. Sabi ko, baka hindi ako makalabas. Oh Charot. my. Hindi. Sabi niya, para daw nakaligtaan yung about Building, sa mga seniors. medical, Oo, about education. Siyempre, nagtanong naman kasama ako yun, diba? after. Kasama sa Nako, good governance yun, bonggang-bongga ang mga proyekto sa... Diyos ko. Kaya ayun. Ayun. Ay, naku, hindi naman natin sa inaano rin itong mga diskaya. But the thing is, sila rin ang kumbaga sabi nga Oo, ni yun Don, nga ano, eh. nag-open ka ng lata na punong-puno ng mga basura o ng mga bulati dyan. Yes. Para Oo. sila din yung naggisa sa sarili nilang Exactly. mantika. Kasi Ganon. sa mga umiikot na mga nagba-viral na mga video, sila talaga ang nagsasabing since nag-DWP, public works sila, ganito sila. Yung 40 mga luxury cars nila, pinaiimbisigahan mo, tamang buwis ba yung binayad o what? Diba? Sila naman ang nagpakita nun eh. At nagamit nga, again, sorry sa term, nagamit nga yung mga show Media, gaya ni Corina, diba? ni ganyan na Correct. naakusahan sila. Tinatanong lang naman ni Mayor Vico Soto na nasaan daw na yung moral ano naman doon para isa naman lang nag-research na bago interview nitong ganitong mga klaseng tao. At marami pang iba. Okay mga Marites, ang po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Si Aramina tuloy yan mga kamarites. Nais namin po kayong ibitay na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Live chat daw ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin pong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Tape po kami ngayon, naka-record. Okay mga Marites, ito naman. 7 Filipino films maglalaban para sa maging official entry ng Pinas sa Oscars. Sir Fu, Next year Marites, yan. Correct. Oo, syempre wala pa naman na giging entry talaga ang Pilipinas sa Oscars. Pero syempre hindi tayo tumitigil Ng na magpadala tayo. Pero ngayong taon, meron ng 7 na nasa Pagpipilian, shortlist oo. mula sa pagpipili at screening ng the Film Academy of the Philippines o FAP. Yung mga pelikulang napasama ay yan. Food Delivery, Green Bones, Hello Love Again, Magellan, Some Nights I Feel Like Walking,
Song of the Fireflies at Sunshine. Mga shortlist Yes. yan. Ang gaganda niyan. So, isa dyan ang opisyal na pipiliin para maging entry sa Oscars. Pero, ng Philippines, yeah. pero hindi naman nangangahulugan na manonominate na sila Yes, kaagad. correct. Kasi Papadala lang. Madami papadala. pagdadaan ng proseso yan. Maraming proseso, tsaka kailangan pa nilang Ilabi. magkakaroon pa sila ng mga Magastos yan. screening. Yun na nga, maglalabi nga. Oo. So marami pa silang gagawin doon sa mismong... Pero yung pipiliin dyan, susuportahan ng bongga. Dapat, ng Dapat. Philippine government. Oo. Yeah, dapat. Oo. Correct. Dapat, Sure, dapat. di ba? Ano ang pipiliin tapos wala Parang namang support. Yun. limited lang binibigyan na pera kasi malaking gastos yan. Malaki kasi- Pero ba't nabalitang Green Bones ang napili? Baka pinupush lang kasi ng GMA Hindi, yung parang Green Bones. hindi ko- Pero wala pang Oo, napipili. nabasa ko Wala na pa. Pero kung kayo ang pipiliin dyan. Hindi ko Isa lang napano- Isa lang. Ako Ay, hindi naman ko po. napanood Ewan lahat. Wala ako napanood. Hindi, napanood ko lang dyan Green Bones. Ako napanood ko dyan 3, Song of the Fireflies, Green Bones, saka Hello Love Again. Pero sure- Sunshine hindi pa. Pero Pero sure ko dyan pinakamahabang pelikula ay Magellan. Kaya nga. oo. 9 hours ata yan. Pero ang kinabongga ng Magellan, ng bida dyan, si Gael Garcia Bernal, isang mahusay na actor. Kahit sige. pa, hindi ko kaya ang na- ano. Na ang ganong kahaba. Ay, hindi ko talaga kaya. Oo. Eh, hindi pa na itong some Itong nights. Pero Some kaya Nights I ko. Feel Like Walking. K-drama. Mga queer drama yan. LGBT movie yan. Mga LGBT. Yung director ko sa WTFU ay artista dyan, si Lex Boniface. Talaga? Ayun. Some nights? Oo. parang yung- At ang grabe yung eksena niya dyan. Story, di ba Iba yan parang- talaga. Itong Pero food itong food delivery. delivery, ako ay naintriga Yeah. dyan. Gusto ko sana mapanood yan. Yes. Napanood na ni Maganda Alan, daw di ba? yan. Na Rockwell lang yata ito Oo. pinalabas eh. At saka yung topic niya yung sa West Philippine Sea Oo, na ano, yes. iba. Kaya gusto ko mapanood. Kilala ko yan si May- Baby Ruth May Villarama, global appeal. taga-UST. Yung Sunshine, although alam na natin na umikot, Kung ano talaga ang umikot na yan sa kwento. sa maraming festival na pag-usapan na rin. At isa rin nga ito sa mga pinupush naman. Same with Song of the Fireflies na nanalo na rin ng maraming ano. Actually, hindi ko alam. Ang daming pwede. O, di wag na natin wag lang piliin. yung wag lang daw yung Hello Love Again naman Hindi, siguro ako. medyo ano. na-surprise lang tayo kasi parang we all know Very na medyo commercial commercial kasi. yung Sobrang commercial. Hello Love Again. Pero nakasama dito. Feeling ko kaya sinama yan kasi dahil doon sa na-establish na box office At worldwide. Oo, Ano? or saka baka yung ano, yung idea ng balik. Joey. OFW. Siyempre may mga off the record dyan sinabi. Alam mo na yan, di ba? Si Direk Joey. Ako ano, Alam na nun eh. sa 3 lang yan, Sunshine, Food Delivery, or Magellan. O sige, panoorin mo. Hindi maganda siya. Sana ito na yung oportunidad natin o pagkakataon Hindi ako naniniwala natin sa ganung na kahaba. magkaroon tayo ng official na ano kasi ang Korea, ang Thailand, na nakapasok na sila dun eh. Philippines na lang ang hindi pa nakaka-experience. Kumbaga, name recall sa International Film Fest. Magellan, kasi kay Love Diaz. Oh, yeah, isa pa yun. Siya kasi Plus yung bida dun. Alam mo, ay ito pala yung sinasabi kasi magkakasama kami kahapon. Di ba, Alandi? Ito daw yung parang dito sa Magellan, lalabas na wala talagang lapu-lapu. Na hindi talaga nag-e-exist si lapu-lapu. Actually, wala sa mga characters. Yun daw yung na-research nitong si Love Diaz. Diaz. Totoo yan. So sabi ko, Sinabi. so mali ang ating history. Bakit tilapia ang Hindi, kasi nandoon? ang kaibigan kong si Ronnie Lazaro, siyang gumaganap na Raha Humabon dito sa Humabon, pelikula. pwede pa, Actually, in-invite nila pa ako dyan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko pa alam kung anong oras. Pero, susubukan kong panuorin talaga niya. Kasi sabi niya, ang role niya, Dan, Raha Humabon at wala nga talagang mention ni Lapu-Lapu. Hindi ko talaga kaya Pero panoorin ko. sobrang tapang daw talaga nung Magellan. Yung kumbaga pag napanood mo, talaga. Parang gano'n ang magiging reaction. Kasi Maganda iba yung research, history, diba? di ba? History yan. Kung tama Pero yung grabe, research. grabe yung history ni Lapu-Lapu sa atin. Pero kaya nga, pag lalo ka na, kung alam mo yung history nila, Kaya nga. pinanood mo to, sabi nga, Hahanapin mo si Lapu-Lapu May habang nagsabi sa nga. dagat. Mapapa-question ka sa history kaya nga natin. daw mag-ready kung ipapalabas ba to sa Cebu. Kasi yung mga Ah, Cebuano, syempre. syempre meron silang love for the history at meron silang nagisnang history Na lapu-lapu na mga taga Cebu. doon. Tapos pag pinanood nila to, ready ka ba? Pero Sasabihin naman, nila. katagal naman na ng history natin. Siguro naman napakarami ng historia na 1521 nag-aral din. pa yan. Would you say na sa tagal na yon, sa 100 mahigit na sa century na to, walang nakakita na, ay wala palang lapu-lapu, Walang ngayon ano, lang. Parang oo, medyo ba? Sorry, Panoorin natin. Parang Dito yung medyo mga duda ako. Although sa Oo. pagkakwento sa akin ni Ronnie na
Asarana, sabi ko, nasa sino si Gog maganap na Lapu-Lapu? Wala kaming Lapu-Lapu, ako si Raho Mabon, ha? Eh, di ba Umabon mga naririnig ko pa yun. Umabon, Raho Mabon, at Lakandula, may mga ganun-ganun pang Lakandula. Anyway, sana nga, Sino nakalaban ni Maggie? Sino nakapatay kay Diba? Magella? Ay, nako! Sana gobyerno tulungan nyo po yan kasi feeling ko naman deserving nga kahit aling mapili doon na entry natin. Yun lang. Okay, ito. Marites Ramirez at Khalil Ramos patok sa One Hit Wonder. Naiyak ako dyan, napanood ko isang gabi sa Netflix. Ang ganda ng maganda ba? Maganda na kaya. Kung batang 90s ka, mas sobra kang makaka-relate kasi talaga? yung soundtrack ng music dyan, yung mga ginamit na kanta, puro mga ang gaganda. At makakagulat, may chemistry silang dalawa ha. Ang husay nila kapwa Umarte. Yun lang, naiyak lang ako. Gusto na sabihin. Talaga ni-report niya dito dahil naiyak lang siya. Ang ganda kasi, kahit hindi ako batang 90s, proud ako. Ay, mapanoorin ko siya dahil sa sinabi mong batang 90s. Panoorin mo, batang 90s. Pero batang 80s ako. Pero... Yung mga music, yung mga kantahan, tungtugan, Batang alam Cebu nyo yan. ako, no? Batang ano ka? Cebu. Lapu-Lapu. Kaya hindi ka makaka-move on dyan. Yun lang. Sana mapanood nyo po yan. Palabas pa sa Netflix. Dapat nalabas na sa sinihan. Hindi ko na Batang pala. 90s ka? Anyway, ito na mga... Ito. Yes. Batang 90s ka. Marites SB19. Unstoppable ang simula at wakas World Tour. Regional collab Dagsa. Yes, ang latest nga nung nakaraang week lang bago sila maging guest ng yung sa ASAP kasama nila si Sharon tuloy si napakaganda Sarah. ng performance. Galing. Grabe. Yung umaaligid, yun yung first nila na nagkaanuhan sila. Na galing lang sila no sa Singapore na talagang sobra daw dumayo ultimo mga taga Indonesia, Malaysia, Korea, pinanood sila sa Singapore at nung pinapalabas yung mga kanta nila may translation ay may subtitle yung Tagalog ganyan. Tapos may mga Singaporean based musicians na magko-collab ngayon sa kanila at paiikutin sa buong to prove na talagang sa ngayon talaga mga pop kings ang tawag sa kanila. Yun ba? Ang sarap. Bilang SB ng ka-18. Parang ang SB19 ang kauna-unahang Pilipino na nakapag nakapag napakaraming audience. Sa isang, I don't know kung anong place to, wala naman sinabi. Pinakamalaking crowd, pinakamaraming crowd na Filipino performer sa Singapore. Sa Singapore ngayon, last August 24 lang yung sa Singapore nila. And tatagal yung nila yung simula at wakas tour nila, world tour hanggang October pa. Sipin mo. So wala, love ko na sila lahat. Kaya pala wala sila sa doon na sa Boys Kids. Dalawa dahil nga dahil nga sa kanilang tour. Sarap nilang talaga. Sana nga. Ano masarap? Si Stel, si Pablo, si Ken. Pero ang galing ng performance nila ni si Justin. Ilang beses ko pinanood. Oo, iba talaga ang Sarah Geronimo. Ibang level. Tao talaga siya. Paano? Gigi Halima. Paano nga, Rose? Paano? Ito sa SB90 ikaw, si Sarah. Ay, alam mo, sa lahat ng Sarah, si Sarah Geronimo lang ang talagang mahal na mahal ko. Sa lahat ng Sarah daw, sa dami ng mga Sarah. Kaya nga sinabi ko, Sarah Geronimo lang ang love ko eh. Okay, mga Marites, ito. Nagpapaisip pa ako. yung mo, yung busy mo. Mga Marites, Chugi na bilang membro na No way. Kaya sabi ko si Sarah Geronimo. Balita namin tukol kay Pan. Sino ba yung Pan na yan? Uy, naawa ako dyan. Sinong Pan? Bakit ba sila Chugi? O yun na nga, alam mo ba yung rason? Alam nila sa ano yun kay Terry yun, di ba? Terry, oo. Basta ang alam ko lang, kinausap naman yata si Pan. Tinanong din siya. Sino dyan si Pan? Itong naka-red. Ayan, dito sa ba siya? So, from 7, tama ba 7? Lumipat yata siya, di ba? 6 lang yan. sila. So, 5 na lang sila ngayon? Yan. Anyway. Ayaw ko sa'yo, Diyos ko. Napaisip nga ako. So, yun nga po, si Pan ay hindi na magiging bahagi ng 1621. Ayan from ang Star Pop, ang PPL Entertainment Incorporation kung saan yun ang kanilang talent manager, management, and ABS-CBN Music Management Group ay nagkaisa naman na disconnect na yung connection with Pan or si Francis Jan Rosas
na maging bahagi ng grupong 1621. Yan. Sabi naman yan, we are proud of the work we have achieved with Pan. We bid him good luck on his future endeavor. Pero yung 1621 po, na kinabibilangan pa rin nila JM, JC, Win, Migs, and DJ ay magpapatuloy. At under ng staff pa rin sila. Medyo briefly lang, ayaw na din naman nilang i-elaborate. Ayaw na din nilang, siguro para na rin kay Pan. Siyempre, baka meron di ba? Para walang bad blood or ano. Gano'n na lang. Hindi naman. So in the list. Yun ang sabi. Hindi na part. Ganun na. Pero alam ni Rose ang totoong reason. No, Pero Pero lang pwedeng i-share. Pero tinanong nila si Pan din. Kinausap nila. And if you still want to continue, in spite ng kung ano man mga nangyari. Kaso may mga nangyari nga. So si Pan na rin na nag-decide yata na Alis na siya. Baka magsosolo na, no? I think babalik siya ng not sure kung Cebu si Pan Cebu nga yata or Davao. Then, ang alam ko lang, nagkaroon siya ng medyo marami na ring violation. Kasi mahirap talaga yun sa pero grupo yung para specify ko kung ano yung mga violation na ginawa niya, siguro in respect na lang din kay Pan. Ano lang yung pwedeng sabihin o share? Wala. Basta Huwag ka nang magulo dyan. Di ba kasi may mga rules para madamay pa yung Star Pop, di ba? So, baka nga may kinalaman kasi alam nyo, ang grupo mundo ng P-pop sa atin, para din siyang K-pop na din sila, nagkaka-isasama-sama, hindi natin alam yung mga nangyayari sa kanila, pero sila, within the P-pop group, yung pati yung mga fans, updated sila, alam nila yan. Kung magbabasa kayo actually ng mga comment, siguro hindi naman dinidelete pa, like sa page ng Star Pop sa Instagram or Twitter, lalo na medyo makakakuha kayo ng idea. Ay, may ganun pala. Parang kasi community yan eh. Yeah. At saka alam nila. Iyan na uso ngayon eh. Tapos ngayon, uso din sa kanila ang cancel culture. Yeah. So, kesa umabot pa tayo sa ganyan. Tama naman. Lang ba yung kaya nakakahanga yung mga gaya ng Bini, ng SB19 na talagang as a group collective yan eh. So anyway, ako naman, si Pan naman mabait yan eh. Isa yan sa mabait naman tong 1621. Pero si Pan, isa yan sa, sabi ko nga, very ma-PR, pagka babati talaga, ganyan. So ako, I wish Pan na sana, kung magiging solo artist siya in the future. Good luck. Anong pangalan ibibigay mo pa naging solo artist si Pan? Desal. Di nga pa. Panibino. Ako Desal talaga bibigay ko. De Coco. May Coco na kasi eh. Deregla. Yun na. Masarap yung Desal. Parang wala lang. Yun na. Nangar ka na. Okay mga Marites. Busog ba kayo? Okay mga Marites, yung pating isang linggo. Chismis! Ayan na, blind item na!